So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po mga minamahal, meron pong ibang binoboses itong si Vice President Sara Duterte na instead sana, no, na kung ako yung Vice Presidente, mga minamahal, at ang daming mga naka-align na tanong sa akin na kailangan kong dapat sagutin para sa transparency and accountability, para malaman ng mamamayang Pilipino yung totoong katotohanan, ako'y dadalo, mga minamahal, kung saan ako mas kailangan. O katulad sa House Committee on Good Government and Public Accountability patungkol sa mga confidential funds ni Sara Duterte. Doon siya mas kailangan, 'di ba? So dapat dumalo siya doon para sagutin yung mga question na naka-align sa kanya, yung mga question na gustong malaman ng taong bayan, yung mga question na gustong magkaroon ng kasagutan para malaman ng taong bayan at maging transparent ka sa mamamayang Pilipino at sa mga nasasakupan mo. So kung ako si Sara Duterte, attend ako. 'Di ba? Patunayan ko sarili ko, oy, malinis ako, wala akong kinalaman diyan. Ako, mahal ko yung Pilipino, hindi ko ginagastos yung pera ng taong bayan. Sa madaling sabi, haharapin mo 'yun. Ngayon, itong si Sara Duterte, meron siyang panibagong inuungol, panibagong issue. Kasi alam niyo naman 'di ba mga minamahal na si Tulfo at itong si Sara Duterte sa taste, Diyos mio naman, ito sa taste, panlasa ng mamamayang Pilipino, silang dalawa daw ang prepared na gustong maging presidente ng mga Pinoy. O see, may nabubudol pa din mga minamahal kahit papaano itong si Sara Duterte. But si Tulfo po nagiging threat sa kanila. Sabi nga nila, kung di mo kayang higitan, sabayan mo na lang. Diba? Yun yung sabi sa kasabihan. Kung hindi mo kayang higitan, sabayan mo na lang. So ngayon, ano yung ganap? Meron kasing mga DDS na ngayon ang nagpaparinig ng Duterte Tulfo in 2028. Kasi alam nila mga minamahal na itong si Raffy Tulfo could be the biggest threat sa kanila, 'di ba, sa presidency. Hindi pa natin alam kasi mga minamahal, sila yung mga first taste ng mga mamamayang Pilipino. Ngayon, kasi syempre hindi pa naman po 2028 election. So, sa madaling sabi, hindi pa natin klarado kung sino yung tatakbo bilang presidente sa pagkatapos ng termino ni President Marcos. So ngayon, dahil nga po sa taste ng mamamayang Pilipino, itong si Raffy Tulfo ay medyo umangat. Oo. So ngayon, na medyo parang nalalamangan na ni Tulfo ng slight na punto itong si Sara Duterte, yung mga DDS natatakot. Ang iba sinisiraan na si Tulfo, ang iba naman gusto na nilang umanib kay Raffy Tulfo. Sa madaling sabi, bakit hindi na lang magtandem itong si Raffy Tulfo at itong si Vice President Sara Duterte pagdating ng 2028 election? Mga minamahal, ulitin ko sa inyo. Sabi ni Sara Duterte, hindi daw siya tatakbo bilang presidente sa 2028. Tingnan lang natin, mga minamahal. You know, malaki yung pangalan ni Sara Duterte sa politika. Imposibleng hindi yan tumakbo bilang presidente, lalo pat nararamdaman natin, mga minamahal, ang paghihigante na gagawin ni Sara Duterte pagdating ng panahon. Nanggigigil na to si Sara Duterte dahil nabuklo sila Talagang naikanta ang kanilang mga pangalan. So ngayon, si Sara Duterte, nung tinanong sa interview, ito, basahin natin. Pahambol pa si Sara Duterte, no? Sabi dito, Duterte Tulfo in 2028. Okay, here is Vice President Sara Duterte response when asked in a press briefing on November 20, 2024 if she is open to forming a tandem with Senator Raffy Tulfo in the 2028 general election. So ngayon, ano yung sagot ni Sara Duterte? Alright, ipapanood natin sa inyo, mga minamahal. Wait lang. Nasaan na yung sagot ni Mother Sara? Global Daily Mirror. Wait lang, mga minamahal. Biglang nag-rewind. Alright, ito. Nasaan na ba yun? Wait lang, mga minamahal. Wait lang. Ba't parang nawala dito yung yung sagot ni Sara Duterte? Ito yung sagot ni Sara Duterte. Sir Fred, respond na tayo. Vice, latest review po ng SW
nag-type kayo ni Senator Tulfo at yung iba is nila talaga. May posibilidad ba na sa presidential election magtandim ang Senator Tulfo? Any reaction po yun? Sa pagkakaroon, sir, wala ko magugay. Sa ngayon, hindi ko pa iniisip yung 2028 election. Dahil napakaraming nangyayari araw-araw, hindi natin alam kung anong mangyayari bukas at hindi ko Tama ka sa sinabi mo na napakaraming nangyayari sa bawat araw. Kaya instead na sagutin mo yung mga questions sa'yo dyan, sino si Mary Grace Piato, sino si Cocoy Villamin, bakit hindi ka dumadalo sa House Quad Committee hearing, imbis na, hindi ka dumadalo doon sa public accountability sa House. Sorry, House Quad Committee tuloy. Anyway, doon sa pagdidig patungkol sa confidential funds mo, imbes na dumalo ka doon, mas inuna mo pang sagutin yung mga ganitong question. So meaning, nagpaparinig ka na rin ba sa mga Tulfo para sa 2028 election? Alright, continue. alam kung tatakbo ba ako sa 2028. Pero sa lahat ng mga nagtatanong, simula noon hanggang ngayon, sinasabi ko sa kanila, I think for a presidential candidate, the perfect time to decide would be December of 2026, the year before filing ng candidacy. Assuming automated siya, filing of candidacy sa 2027, yun siguro yung perfect time para sa mga kandidato na mag-decide kung tatakbo sila. Next question. Okay. So, itong si Sara Duterte, lumilipad na naman po yung kanyang isip. So, ang perfect timing daw po ay 2026 ng December, para makapag-decide ng tumakbo or hindi. Para sa akin, hindi mo na talaga dapat pag-iisipan kung tatakbo ka or hindi. Dahil in the first place, kung mahal mo yung Pilipino mo, kung mahal mo yung taong bayan mo, yung mga nasasakupan mo, alam mo kung ano yung kilikilos mo, kilala mo yung sarili mo, alam mo yung mangyayari sa bayan, in the first place, alam mo na yung sagot. Hindi yung, hindi ko pa alam kasi hindi natin alam yung mga nangyayari sa bawat araw, sa mga susunod na araw. Ikaw mismo sa sarili mo, ikaw yung makakasagot niyan. 'Di ba? O parang taktika lang din ni Digong, no? Hindi na tayo magugulat diyan, yung ginawa nila noon, katulad ni Sara Duterte. Una, nag-file ng mayor. And then right after, nag-withdraw at naging vice president na. Kagaya din ng kanyang ama. Paligoy-ligoy, pasikot-sikot. Hindi nag-file, magpa-file, hindi nag-file, ma-finalize, hanggang sa nag-file din bilang president, itong si former President Duterte noong 2016, di ba? At nanalo bilang presidente ng bansang Pilipinas sa kadahilanan nga po, madami siyang nabudol. So sa madaling sabi, mga minamahal, itong si Sara Duterte, hudyat na ito ng pagpaparinig niya sa mga Tulfo kasi Tulfo is one of the biggest possible threat sa kanila pagdating ng 2028. So, kung hindi mo kayang sabayan, kung hindi mo kayang higitan, sabayan mo na lang. Di ba? Ganon yung kasabihan eh. Kung hindi mo kayang pantayan, sabayan mo na lang. So, ganun yung ginagawa nila ngayon. Diyos mio. Alam na namin yan. Ayan, tanong na lang dito, mga minamahal, kung maisa sa katuparan ba yung gagawin plano ni Sara Duterte. Alright? So, para sa akin, much better na sagutin na lang ni Sara Duterte yung mga questions sa kanya. 'Di ba? Para malinis niya yung pangalan niya. Tapos hindi yung parang binubukang bibig niya na, hindi, sinisiraan ako ng mga trolls. Dinidemolish nila ako. Kina-character assassinate nila ako. Yung mga ganong mga words na binibitawan niya, walang dinidemolish sa'yo. Hindi ka kina-character assassinate. Dahil in the first place, ikaw yung sumisira sa pangalan at imahe mo. Yun yung totoo dyan. Diba? Hindi ka na namin kailangang sirain. Dahil ikaw mismo ang sumisira sa sarili mo. Imbes na tumulong ka sa mamayang Pilipino, lumipad ka ng Germany. Imbes na sagutin mo yung issue, Filipinos deserve better. Imbes na sagutin mo yung issue sa napunta yung 16 million na safe houses, huhukayin ko si Marcos, itatapon ko sa West Philippine Sea. Ganun ba yung tamang sagot? Ganun ba yung tamang pag-acknowledge sa mga question na ipinupukol sa'yo? Masyado ka namang bratenela. Kaya, stick to the issue. Diba? Dapat doon lang tayo nakapunto sa mga issue. Hindi yung ang dami mo pang hanash. Diba?
So yun po, mga minamahal kayo. Ano yung masasabi ninyo sa Duterte Tulfo 2028 na niluluto nila ngayon? Ako natatawa na lang ako. Ewan ko ba to sa mga animal na to kung ano-ano yung mga pumapasok sa isip. Alright, trip nila yan. Pagbigyan natin sila dyan. So it's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.